Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating online service na panggabi. Ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Nakaranas po ba kayo ng nababagabag kayo? Nakaranas ba kayo ng napakalaking problema? Nakaranas ba kayo ng mga bagay na talagang nakaka-stress? So kung ito ay naranasan nyo, ito yung pagkakataon na titingnan natin kung anong dapat natin gagawin. No? Kailangan makaranas tayo ng kaaliwan. Pero bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa ating Panginoon na tunay na nagbibigay ng kaaliwan sa bawat isa po sa atin. Lord, maraming salamat. Sa buong maghapon na ito, naranasan namin ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabay. Salamat dahil muli patutunayan mo sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita kung ano ba ang dahilan kagaya itong mga awit, ay nagkaroon siya ng kaaliwan. Ano ba yung ginawa niya? Kasi gusto din namin sundan kung anong ginawa niya, which nagbigay sa kanya ng kaaliwan ang mga bagay nito. Sa tulong ng Espiritu Santo, ipaunawa, ipaintindi niyo po ang inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, kagaya nga po na sinasabi ko, titingnan natin, ano ba yung ginawa nitong mga awit para mawala yung lahat ng nararamdaman, lahat ng nararanasan na nababagabag siya. No? Ito po ang tinatawag na kadahilanan, kaya ang mga mananampalataya ay masasabi natin na kahit may problema, nakakatawa. Ang isang mananampalataya, kahit na napakabigat na problema, nakakatawa. Ang isang mananampalataya, kahit napakadaming pinagdaanan, nakakatawa pa rin. Kasi ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kaaliwan. Tingnan natin kung anong ginawa ng mga awit during siya'y nahihirapan, siya'y nababagabag. Letter A, tumatawag siya kay Lord, tumatawag sa Diyos. Awit 77:1. Sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. So, ang mga awit, mayroong pinagdaraanan. No? Ito palagi ko po sinasabi ito sa church. Kumisan tayong mga tao, kahit ako po mismo, personally, aminin ko po. Pag mayroong isang tao na palaging daing ng daing, yung tawagan namin dito sa Pateros, naglalako ng daing, 1, 2, 3, 4, 5, kung minsan pagpaulit-ulit na yun ang daing niya, minsan napapagod tayo, nagsasawa tayo. Palagi sabihin natin, wala na bang iba? Pero alam niyo po kay Lord, ito mga awit, sabi niya, sa Diyos ako'y tumawag at dumaing ng malakas, ganon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. No? Actually, yung malakas ay ibig sabihin nito yung sobrang tindi ng kanyang pinagdadaanan. No? Kasi kahit naman mahina o malakas yung daing natin, naririnig naman ng Diyos. No? Kaya sabi niya rito, tumatawag siya kay Lord pag mayroon siyang bagabag na nararanasan. Dinadaing niya lahat kay Lord. Kagaya ng sabi ko kanina, ang tao mapapagod, magsasawa, pero si Lord kahit kailan hindi magsasawa, napakinggan niyo, daing po natin. Kaya sabi sa awit 145:18, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya tapat at totoo. Yung pala gusto ng Lord. Pakikinggan niya tayo, no? Handa siyang tumulong kung tayo tatawag sa kanya ng tapat at totoo. Ibig sabihin, meron palang pagtawag na hindi totoo. Meron palang pagtawag na hindi tapat. Ito yung tinasabi natin na pansarili. Pansarili lang. Pero again, pag dahil raw, kung sino man yung taong tatawag sa kanya, kapag tapat at totoo, siya ay makikinig. So again, lalapit din lang tayo kay Lord. Dadaing din lang tayo kay Lord. Gawin na natin makatotohanan ito. Ibig sabihin yun ang gagaling sa puso. No? Huwag natin gawin ito na parang for the sake of something lang. O kaya kasama yung mga kapatiran na kuminsan yung pinifake ba, hindi totoo. Yung talagang pagtawag. Kailangan ng pagtawag natin nasa puso. Hindi lang sa nguso. Pangalawa, no? Ito po maganda kaaliwan para sa isang nababagabag, letter B, inaalala ang ginawa ng Diyos. Awit 77:11-12.
Kaya aking babalikan gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Alam niyo po, ito po yung, marami nagsasabi na yung past victory mo, wag kang manatili doon. Totoo naman. Kaya lang, pasinin po ninyo, kapag napakabigat ng problema mo, aalalahanin mo lang yung nangyari noon, lalo na kung parehas yung sitwasyon na kinakaharap mo ngayon. Ang kailangan mo lang alalahanin, teka, ginawa na ito ni Lord ha. Kung papasin po ninyo ang mga Israel, kapag sila nagkakaroon ng problema, may taggutom, ang palagi sinasabi nila, Lord, nung mga nakaraang panahon, ganito ang ginawa mo sa mga ninuno namin. Yung history binabalikan nila. Bakit? Kasi ito yung nagbibigay ng kaaliwan. Ito yung nagbibigay ng kalakasan. Totoo naman ito parang ganito. Alam niyo po ba may mga time na kapag ako'y malungkot, ako mismo personal malungkot ako, inaalala ko yung kabutihan ng nanay ko. Inaalala ko minsan yung mga, naalala ko si nanay, ganito ang ginagawa sa akin. Di ba nakagbibigay ng kaaliwan sa atin, nagbibigay ng kalakasan? Lalo na, kapag si Lord ang nagbigay ng, halimbawa, napakabigat ng problema mo, nasolve yung problema mo. Hindi ba parang sa isip-isip, oo nga no, itong nangyayari ngayon sa buhay ko ngayon, replay na lang to. Ganito ang gagawin nila, sigurado, makakaahon ako dito, makalalampasan ko to. Lalo na kung pinagdadaan, parang sisiw. Kung isipin mo sa nagawa na nangyari noon. Sisiw. So, ibig sabihin, pag inaalala natin yung magagandang ginawa ng Diyos, nagbibigay ito ng kagalakan at kaaliwan sa atin. Di ba? Totoo naman po yan. Kaya nga sabi sa awit 63:67, laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkup, ligaya kong awitan ka. Di ba, pasinin po ninyo, pag meron kang napakabigat na problema, di ba hindi ka makatulog? Again, kung iisipin mo lang, aalalahan lang natin, yung mga ginawa ng Diyos sa atin, even sa ating pagtulog, magugulat ka baka, ko lang no, minsan nakakita po ako na may natutulog, nakangiti. Pagkakangiti, maski sa panaginip, nararamdaman niya yung kabutihan ng Diyos. Di ba kahit masarap po ito, yung kahit natutulog ka, naalala mo, ito yung ginawa nila. Yung bang sabihin natin na nangangarap o nananaginip ka na kasama mo si Lord. Wala na sigurong papantay doon. Walang papantay doon. Kapag inisip mo, oo nga no, ito yung ginawa ng Diyos sa akin noon. Ito yung mga, kung paano ko inilayo ng Lord dito sa ganitong sitwasyon. Lalo na po ako, palagi ko pong sinasabi ito. Ako po ay 8 beses na nakaligtas sa tiyak na, sa tingin ko po, kapahamakan o kamatayan. No? Kaya nga minsan may gulo ko, naku, pang siyam na yun, delikado na. Hindi po ako naniniwala doon sa mga ganun. Ang alam ko lang, si Lord, hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako iwanan, kasama ng aking pamilya. Kaya nasasabi ko, inaalala ko. Alalahanin natin, ano ba yung magagandang ginawa ng Diyos? Kasi isa pang makikita natin pag inaalala mo to, magugulat ka. Yung pinagdadaanan mo pala ngayon, wala palang kakwenta-kwenta o napakalit na bagay lang compare mo doon sa mga nagdaang panahon. No? Lalo na pag sinabi sa'yo ng nanay mo, ng nanay mo, tatay mo, sinabi, anak, ganito tayo dati. Peret pa tayo ngayon. No? Ako, personal ko pong naranasan yun. No, ako po yung bagong mag-asawa pa lang kami ng misis ko. Hirap kami. No, sa maniwala't hindi kayo. Nung kami nag-asawa, yung mga anak namin hindi nakapasok ng Jollibee nung maliliit pa sila. Pero puri ng Panginoon, pagka ngayon, ay hindi lang Jollibee, McDo pa. So, babalikan ko, minsan malulungkot ako parang, bakit ganito? Balikan ko lang yung mga nakaraan. Oo nga, no? Dati wala nang makain. Dati tipid na tipid. Pero ngayon, sagana ka sa lahat ng bagay. Tapos sa maliit na bagay na problema, magrereklamo ako. Nakakahiya sa Diyos na pinaglilingkuran ko pagka ganun. Kaya salamat.
Dahil ang galing ng Diyos. No? Kung minsan nakalimutan na natin yun eh. Pero alam niyo po, ang Diyos pwede niyang ibalik na maalala natin yung mga bagay na gano'n. Kayang-kaya ni Diyos ipaalala sa atin. Di ba? Kayang-kaya ng Lord. Pangatlo, no, kung bakit mayroong kaaliwan ang mga awit, sabi, letter C, nagpapakasaya sa gawa ng Diyos. Awit 77, 13-15. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala ng ibang Diyos na sa iyo ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag sa nilikha. Dahilan sa iyong lakas, ang mga hirang mo'y natubos, ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. So again, no, kung iisipin lang natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay po natin, no, tayo ay talagang mamamangha, no, magpapakasaya. Alam po ninyo, yung na yata, yun na yung pinakamagandang pwede mangyari sa buhay po natin. No? Yung alalahanin natin, no, magpakasaya tayo doon sa present situation natin. Kasi dito sa pamamagitan, kaya nga, pag namamasyal ka tingnan mo lang yung mga ibon. Tingnan mo lang yung mga ibon. Hindi ka ba mamamangha? No? Magpakasaya ka sa ginawa ng Diyos. Yung langgam, di ba? Biblical, nilagay, sabi, yung mga langgam daw, talagang nagkakaisa, united, may ginagawa sila. Doon pa lang ma-amaze ka na. Di ba? Ito, palagi ko sinasabi ito. Tumingin ka sa salamin. No? Magpapakasaya ka sa ginawa ng Diyos. Di ba? Tignan mo yung sarili mo. Meron kang mata, meron tayong ilong, meron tayong bibig, meron tayong tainga. Di ba? Dapat magpakasaya na tayo dyan. Kasi yung iba, nawalan lang ng trabaho, lungkot na, hindi na alam kung anong gagawin. Nandiyan naman si Lord. No, meron siyang po pwedeng gawin. Ang kailangan lang natin palagi, no, tumawag, alalahanin natin yung nakaraan nating victory, at magpakasaya tayo sa patuloy na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. No? At ano ba yung pinakamagandang nangyari sa buhay natin? Isipin natin mabuti. Sabi sa unang Pedro 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga sugat, kayo pinagaling. Di ba napakasarap mo marinig ito? Ang ating Panginoon na matay sa krus, pinasa niya yung ating kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. No, kaya nga, yung nangyayari po sa buhay natin, napakapalad po natin dahil meron tayong Panginoong Hesus na namatay na bayubay doon sa krus ng Kalbaryo para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi ba nakakaanong yan? Yan ang pinakamagandang kaaliwan kasi yan po yung pinakamahirap malampasan natin yung kasalanan Pero salamat lang ating Panginoon palaging nagpapaalala at sinasabi niya, bumalik tayo sa Kanya. No? Lumapit tayo sa Kanya. Kaya sinabi niya sa awit 103, ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Hindi ba nakakaano to? Nakabibigay ito ng kaaliwan? Ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad. Diba sa isang hingi natin ng tawad sa ating Diyos, patatawarin niya tayo. At anumang sakit na nararanasan daw natin, ginagamot niyang lahat. Inaalis niya. Sakit sa puso, kaya ni Lord gamutin. Anumang klase ng sakit. Sakit sa kalooban, sakit sa pag-iisip, lahat ng klase ng sakit, name it, kayang gamutin ng ating Panginoon. No? Kapalad tayo dahil meron tayong isang ganitong Diyos. Meron tayong Diyos na willing na tayo tulungan. Kaya pala sinabi ni Pablo sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Ako, ikaw, tayong lahat ay pinanganak na makasalanan. No? Sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos.
Pag sinabing lahat, kasama ka, kasama ako. Sabi dito, kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Pero salamat, mayroong ginawa ang ating Panginoon na nagiging kaaliwan natin. Sabi rito, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ibig sabihin, meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan lang natin, sumampalataya at manalig tayo sa ating Diyos. Kapatid, sa mga oras ito, ano yung mga bagay na bumabagabag sa iyo? Ano yung mga bagay na pilit na sinasabi ng kaaway na wala ka ng pag-asa? Ano ba yung mga bagay na sumasagi sa isipan natin na nagbibigay sa atin ng kalungkutan dahil hindi natin alam kung anong gagawin natin? Pero salamat, napakaliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang kailangan natin, tumawag tayo. Lumapit tayo sa ating Diyos. Alalahanin natin yung mga ginawa niya noong mga unang panahon. At magpakasaya tayo sa present situation natin na binigay ng ating Panginoon. Kapatid, sa mga oras ito, anyayahan kita sa isang panalangin na magbibigay ng kaaliwan, magbibigay ng kagalakan para makapagpatuloy tayo sa ating Diyos. Tayo pumikit, tayong manalangin. Panginoong Sus, naririto po ako. Hindi ko po alam kung anong aking gagawin. Napakabigat po ng aking suliranin. Napakabigat po ng aking daladalahin. Hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng kagalakan, kasayahan. Pero salamat, dito sa pinag-aralan namin sa gabing ito, nakita ko sa pamamagitan po ng iyong mga salita na yun pala ang dahilan. Hindi ako tumatawag sa iyo. Patawarin po niyo ako, Panginoon, na iniisip ko na kaya kong gawin. Kaya kong isolve yung problema ko. Nakalimutan ko na tumawag sa iyo. Patawad po. Kaya sa pauwang oras ito, Panginoon, ako'y lumalapit nagpapakababa sa inyong harapan na humihingi po ng tawad at lumalapit sa trono ng iyong bayaya. Lord, salamat dahil kailangan alalahanin ko pala yung mga magagandang bagay na nangyari sa akin na sinamahan mo kami sa mga panahong yan. Kaya sa mga panahong ito, magpapakasaya ako kung ano man ang merong anak ko ngayon kasi ito yung kaloob at ito'y galing sa iyo. Patawad po, Panginoon, kung maraming pagkakataon, mas gusto ko pa ang dumaing ng dumaing, lalo sa ibang tao. Kaya pala kuminsan, o madalas pa, ako ay nalulungkot dahil parang walang pumapansin o nakikinig sa akin. Pero salamat, muli binigay mo yung assurance na kapag ako'y totoong lumapit at nagpakumbaba sa iyo, ako iyong pakikinggan. Salamat, Panginoon, sa isang pribilehiyong ito. At patuloy, Panginoon, ipaalala mo pong patuloy sa akin yung mga bagay kung saan nagpapakita na hindi mo ako iniwanan, hindi mo ako pinabayaan. Opo, Panginoon. Opo. At salamat, Panginoon, dahil ngayon, kung anong meron ako ng kaloob galing sa iyo, i-enjoy ko ito. Magpapakasaya ako dito. Hindi ako mapapagod na sabihin maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Lord. Dahil alam ko po, Panginoon, ikaw may kaloob nito at gagawin mo yung mga bagay na magiging kaaliwan sa akin. Kapatid, sa mga oras ito, mayroon kang physical na karamdaman. Ito yung panahon na pwede natin sabihin sa ating Panginoon kung ano man yung physical na karamdaman mo. Sige, sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Opo, Panginoon, bigyan niyo po ng kagalingan ng aking kapatid, ang aking mga kapatid sa mga oras ito. Sabihin mo, kapatid, sige, sabihin mo sa Kanya. Problema, nalulungkot ka dahil mayroon kang problema sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid. Ito yung pagkakataon. Ilapit mo sa Panginoon, tumawag ka. Sabihin mo na maayos yung relationship ninyo. Sige, sabihin mo sa Lord. Sabihin mo sa Kanya. Dahil si Lord ang nag-aayos ng relationship. Yung mga unang panahon, kung babalikan mo, ang ganda ng relationship ninyo.
ng iyong asawa, ng iyong anak, ng iyong kapatid. Maaring may mga bagay na pinagtalunan kayo, pinag-awayan, pero idulog mo sa Panginoon, sabihin mo sa Kanya, Lord, mabait yung kapatid ko, mabuti naman siya. Baka mamaya tayo may problema. Matuto tayong patawarin siya. O kung siya man na nakagawa ng mali sa atin, surrender natin kay Lord. Kasi ayaw ng Lord na meron tayong kaaway. At ayaw ng Lord na manatili tayo dun sa hinanakit o galit kahit kanino man tao. Yes. Financially, nahihirapan ka sa mga panahong ito. Si Lord ang nagbibigay, nagsusupply lahat ng pangangailangan. Sige, sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Salamat. Lord, sa mga oras na ito, nilalapit ko po sa inyo ang aking mga kapatid na may mga kaarawan, anniversary. Kayo po magbigay ng kaaliwan sa kanila patuloy habang inaalala nila ang patuloy na ginagawang pagpapala sa kanila. Opo, magpapakasaya ang bawat isa. Yes, Lord. Muli, Panginoon, natatakot kami sa mga nangyayari sa paligid. Lalo na pag yung papanood namin yung mga giyera, patayan. Pero salamat, Panginoon. Ikaw ang aming protection. Ikaw ang mag-iingat sa amin. Ito isang kaaliwan din, Panginoon, na pagpapakita na palagi encourage mo kami na magpatuloy na huwag kaming lumayo sa iyo kahit na anong mangyari. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Sa gabing ito, Panginoon, nadalangin din po namin sa iyo. Pagpalain niyo po ang aming bansa. Kasi nakakalungkot isipin, ang dami po nangyayari, nag-aaway-away sa politika. Hindi malaman kung sino ng paniniwalaan namin. Pero Lord, ikaw ang hipo sa puso. Magmula sa pinakamataas hanggang pinakamababang nanunungkulan sa aming gobyerno, lokal man o national. Natuloy na magawa nila ang dapat nilang gawin para sa kaayos ng bansa, hindi lang sa pansarili nila. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po. Salamat po. Sa gabing ito, Panginoon, alam po namin na naging kaaliwan ang inyong mga salita sa bawat isa at hayaan niyo po palagi naming isipin, palaging malagay tatak sa aming isipan na ang kailangan lang namin ay tumawag sa iyo at alalahanin namin ang patuloy na ginawa, ang ginawa mo sa amin mga nakaraan at patuloy na po pwede mong gawin sa pangapanahong ito. Magpapakasaya kami, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala kaloob na binigay mo po sa amin. Kaya po, Panginoon, maraming salamat po. Alam po namin na mangyayari at gagawin mo ang lahat namin kahilingan ito kasi hiningi po namin ito sa pangalan Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi, kung meron ba kayong mga katanungan dito sa ating mga pag-aaral na ginagawa, huwag po kayo magkatubili na kayo po ay mag-PM sa amin sa pamamagitan po ng mga lalabas po dyan sa nakikita po niyo. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang bawat isa. Gayun na rin, kung meron po kayong mga prayer request, huwag din po kayo magkatubili, sabihin lang po niyo. Bigay lang po niyo, ipapanalangin po namin yan. No? At gayun na rin, kung meron po kang mga answered prayer na nangyari po sa inyo sa pamamagitan po ng programang ito, muli, paki-inform lang po kami dahil ito po isang kaaliwan sa amin at nagbibigay ng kalakasan sa amin para magpatuloy na gawin namin yung mga bagay na dapat po namin gawin. Muli, ito po yung lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical. Nagsasabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus.